Po sa lahat mga kaibigan, welcome sa ating programang APAP Batangas, usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran. Ako po si Colonel Jerry Zamudio at kasama po natin ngayon ang ating pong mga pinagmamalaki at mga ginagalang na mga kaibigan. Galing po sa Rotary Club of Lipa South, si past President Ding Andal, si President Charlie Cuenca, si President Alvin Castillo, at alam ko Rotary na rin si, si Sir ngayon, si Colonel Arnel Villarreal. Yan po ay haligi rin po sa ating programang APAP Batangas. At si Mar Amparo ay, I understand, Vice President pa rin ng Rotary Club of Lipa South. Ano? Director na. Tama yan. Hindi na pwedeng forever na Vice President. Ano? And of course, ang ating pong kasama sa Batangas egg producer, si President Jess Medina, at nandiyan po si Ruel Villaruel ng Air Education Training Command, at of course ang ating pong partner ng ating programa, si Major Cesar Lubato ng 740th Combat Group, kasama po si Lieutenant Marifel Tikman. Ngayon pong araw na ito ay ating pong ihahandog ang ating programa sa ating pong mga kapatid sa Philippine National Police. Kaya ngayon pong araw na ito ay ating pong inimbitahan ang Station Commander ng Santo Tomas. At ang ating pong mga bisita ngayon ay ipapakilala po ng ating kasamang si Ding Andal. Ding? Kasama po natin ang ating Superintendent, Police Superintendent Bernard Dasugo, ang Station Commander po ng Santo Tomas Police Station. At siyempre po ito ay bahagi ng ating ugnayan ng ating Provincial Police, at laging kasama natin sa pamamagitan ni Captain Dwight Fonte Jr. At kasama po ang sa Women's Desk si Police Officer 3 Maricel Manaig, at siya po ang sa Police Officers Desk ng Santo Tomas, at ang Police Community Relations si Cheryl PO1 Cheryl Talusan. Welcome po sa inyo dito sa APAP Batangas. Inyong pong pagbati, Colonel. Una po ay kami po ay nagpapasalamat sa pag-anyaya po sa amin sa hapong ito. At binabati po namin ang lahat po ng nanonood ng programa po ng APAP Batangas po. So, mabuhay po kayo mga taga Santo Tomas at mga kababayan dito sa atin sa Rosario, sa Batangas, sa Tanawan, sa Malbar, at sa lahat po ng ating mga Batanggenyo. Okay, Ding, since tayo po ay napapanood din po sa bayan ng Santo Tomas, is bayan or syudad na? Bayan pa rin, bayan. Bayan ng Santo Tomas, at kasama po natin doon ang ating partner na si President Jess Medina. Siya po ang tagapaghatid personal na malaking tao, pero siya yung nagdadala ng ating DVD. Salamat pala, Jess, sa tulong na yan. Kaya tayo po ay napapanood po dyan sa bayan po ng Santo Tomas at sa syudad po ng Tanawan. Kasama na po ang Malbar. So, tayo napapanood dyan sa Santo Tomas, kaya siguro marapat lamang na ingan po natin ng pagkakataon ng report ang ating Station Commander ng PNP dyan po sa Santo Tomas, para i-report yung kanilang mga ginagawa para sa pagpapanatili po ng kapayapaan at para magkaroon ng kaunlaran dyan po sa bayan ng Santo Tomas. Sa bayan po ng Santo Tomas, may mga programa po tayo ngayon na isinasagawa. Particular po na tinututukan po natin yung pinapalakas po natin yung ugnayan po nung pulisya at ng barangay. Kung kaya't nagkakaroon po tayo ng dialogue twice a week po yun. Sinasagawa po natin yun every Tuesday and Thursday upang lapitan po natin. Bumababa po kami sa barangay level
at inaalam po namin kung ano po yung kanilang mga problema po doon. Ano po yung informasyon na pwede nilang ibigay sa kapulisan, at yung kanila naman pong informasyon ay gagawin po namin yun na paraan para ma-accomplish po yung trabaho. At kaugnay po nito ay meron po kami yung pulis sa barangay, yung ni-utilize po namin ito. Sa bawat barangay po, sa 30 barangay po ng Santo Tomas, ay bawat barangay po ay may isang pulis. Ito po yung pinaka-focal person po ng police station namin doon sa barangay level. So lahat po ng pwede pong iparating po ng mamamayan sa barangay ay pwede po nilang iparating sa personnel po na naka-assign po sa particular na barangay. Gayon din po, pagdating din po sa recognition po sa mga mamamayan po ng Santo Tomas, meron po kaming programa kung saan sa every flag raising ceremony po ng local government unit ng Santo Tomas ay binibigyan po namin ng parangal yung mga mamamayan po na nakakatulong sa pulisya, sa pag-aresto ng kriminal at kung ano pang pong programa po ng pulisya po. So, ito po yung pamamaraan po namin na pagkilala po dun sa ibinibigay nila na suporta po sa kapulisan po. Okay, thank you very much. Siguro, bibigay ko yung pagkakataon kay President Jess na siyang magtanong dahil siyempre lugar mo to ka, Jess eh. Alam mo yung mga problema at mga concerns ng ating mga kabayan dyan sa Santo Tomas. Kami naman malayo sa lugar ng Santo Tomas. But sa discussion yung dalawa, sisingit na lang kami at magtataga-sundot na lang kami ng kaunting tanong siguro ka, Jess. Sige, President Jess. Yes, boss. At unahin ko po muna dito sa dalawang policewoman. Sa inyo hong, I understand ho, kay Miss Maricel ay sa Women's Desk. Ano ho mga kaso natin sa tungkol sa mga kababaihan at sa bata? Sa bata din ho ba kayo? Ang hinahawakan po namin na usually na nangyayari at mas madami ay yung pong sa mag-asawa po. Pero dahil po sa ngayon ay meron pong batas na Republic Act 9262, yung Anti-Violence Against Women and Their Children, nakakatulong po kami sa mga babae na naaabuso ng kanilang nung kanyang asawa at saka po yung mga anak nito. Sa atin po sa Santo Tomas ay iyan po ang isa sa pinakamadami. Meron din po tayong kaso ng rape at saka po yung mga child abuse. Kami naman po ang Women's Desk ng Santo Tomas ay sumusuporta po sa programa po ng aming hepe, yung pong pagdadialog sa barangay para po ma-inform ang mga barangay official at saka mga barangay tanod sa pag-handle din po ng mga kung paano po i-handle yung mga ganong kaso paglapit po sa amin po. Pero alam mo, Jess, ang nakita ko talaga na medyo dapat tumutok dyan sa ganyong problema aside sa Philippine National Police. Of course, kayo nandiyan dyan, ano? Yung DSWD. Anong collaboration meron kayo with DSWD para itong ganitong klase mga concerns ay ma-address natin? Hindi naman sinasabi natin na mawala, but at least mabawasan yung incidents ng inaharap ng inyong opisina. Kami po ang MSWD ng Santo Tomas sa pamumuno po ni Miss Roslyn Libwit ay meron po kaming team up. Katunayan nga po nung nagdaang 3 years po yung naging active po kami sa pagbuo po at pag-activate noong Barangay Council for the Protection of Children, BCPC po, kung saan meron talaga kaming katap sa barangay na kapag ka po kami ay may kaso, meron din pong sa barangay na nakakaalam na ganon. Nung nagdaan pong taon bago po mag-kandidatuhan po ng kapitan ay tinrain po namin yung mga ganoong napili namin sa barangay, mga Barangay Council for the Protection of Children. Next year po, January, ay plan po uli namin na magpili uli na ganun kasi yung mga napili namin sa barangay na gano'n ay kumandidato po ng mga kapitan dahil naging active nga. Ang iba po ay natalo. Kaya nabawasan po ang aming mga katap sa barangay. Kaya po by January po uli, magsisimula po uli kami na mag-train po uli ng ganoong
mga tao sa barangay para magkaroon kami ng team up uli na mas madali po kami lumapit sa barangay, sir. Okay, Jess? Kay Hepe naman po, ano po. Alam naman po natin na ang Santo Tomas po ang gateway, pinaka-gate ng Batangas. Ano-ano po ang ating mga nakaplano bilang paghahanda sa mga, alam naman natin, mga turista at mga negosyante na may tutulong natin at para maengganyo po ang ating mga negosyante? Ugnay po sir sa tanong niyo po, ang ginawa po natin dyan ay meron po tayong kasalukuyan po na aktibidad na sinasagawa po. DPWH po at ini-implement po namin ngayon yung Department Order number 52 kung saan po lahat po ng obstruction dito sa kahabaan po ng Maharlika Highway ay aming pong tinatanggal. Noong November 15 po, 2013 ay inumpisahan po namin ang clearing operation. Inumpisahan po namin ito sa Barangay Santa Anastasia kung saan po lahat po nung stalls na protruding dun sa sidewalks ay amin pong tinanggal. Kinausap namin yung mga may-ari na wag na pong ibalik yon sapagkat yung sidewalk po na yon ay napapaluwag po nito at ito po ay dinadaanan ng mga nagtatrabaho, particular dun sa FPIP. Kung kaya't yung pagtatanggal po natin ng obstruction dun sa sidewalk ay nagpaluwag po dun sa trapiko po na naging siya pong problema po nung particular na barangay. At isa po doon ay itutuloy po namin yung clearing operation na sinasagawa namin mula Barangay Santa Anastasia, then yung problema po sa Barangay San Pedro, kung kaya't yung may mga obstruction din po doon, papunta po doon sa Padre Pio Shrine. So isa po kasi yung sa dinadagsa na po ng mga tao ngayon, yung Padre Pio Shrine, hanggang sa marating po namin yung Barangay San Agustin na dulo po ng Maharlika Highway. So hopefully na yung mga barangay ay magiging katulong po namin sa pag-i-implement po ng Department Order number 52 ng DPWH po. Matanong ko na rin po, kasi na pag-usapan din natin ito nung huli tayo doon sa Zillion Builders. Yun hong island, di ho ba? At lagi ko rin hong naitatanong ito noong kay Mayor pa Atong, kung ano ang magandang sinyales dahil ho laging nababangga. Ang lagi hong paliwanag noon ay medyo lasing ho yung driver. Pero nung 2 weeks ago ho, nabangga na ho uli. So para hong marirepair, mababangga, marirepair, mababangga. So sabi ko nga ho noon ay sana naman wag ho natin hintayin na tayo na ho yung mabangga ron para makita natin na kailangan pala natin gawa ng paraan. Ano ho kaya sa part, alam ko rin naman ho na hindi sa inyong parte yon. So ano ho kaya ang maitutulong ng police natin para ho mas mapadali yun hong pagbabago ng island na yon? Actually sir, dito sa mga traffic accidents na nangyayari po sa bayan ng Santo Tomas, meron po tayong report na isinasubmit po sa DPWH. At yung mga report po na yon ay yun po ang nagiging basehan po kung ano po ang pwedeng improvement na gawin po doon sa mga particular na area kung saan nangyayari po yung mga aksidente. And may proposal din po kami sir sa Sangguniang Bayan doon sa rerouting ng mga sasakyan. May traffic scheme kami na pre-post, galing po yun sa kapulisan. Hopefully na i-approve ng Sangguniang Bayan at ang sa tingin namin ay malaki po yung may pagbabago naman po doon sa flow ng traffic ng Santo Tomas. Maganda nga po yun dahil doon ho yata sa parte ho natin ng palengke medyo nagkakaproblema at pag-araw ho ng linggo naman doon ho sa simbahan medyo nag-heavy traffic doon at parang napansin ko ho doon yung mga jeep ang siguro mabigyan ng pansin po yun dito naman ho kay ma'am, ano ho ang pinaka-duty niyo ho ma'am? PCR po, Police Community Relation po sir.
not just yung PCR. Ano yan? Bigatin na opisina yan. Sapagkat yan ang mukha ng PNP sa iba't ibang mga barangay, di ba, no? Kayo yung palaging kasama at sila yung kahalubilo ng mamayan. At sila, napakalakas nila dahil yung force multipliers ng PNP nagbabase sa kakayahan nila. So siguro, baka pwedeng i-update mo kami sa inyong mga effort sa barangay para lumawak ang kapangyarihan ng Philippine National Police dahil kayo nandiyan dyan para lumawak yung kapangyarihan ninyo, di ba? Ibig sabihin humaba yung inyong kamay at yung paghaba ng kamay in terms of pagbibigay ng serbisyo at pag-monitor ng sitwasyon sa ating lugar. Sir, bukod po dun sa sinabi po ng aming Chief of Police na Barangay Dialogue, nag-conduct din po kami ng seminar bukod po tungkol po sa drug awareness. Doon po nag-conduct din po, yun po ay ano po doon ay ang out of school youth po, sir. Tapos yung nag-conduct din po kami ng DARE, yung Drug Awareness Resistance Education. Ang tinuruan po doon ng aming DARE PNCO ay ang grade 5 and grade 6 student po, sir. Tapos bukod po doon, nag-conduct din po kami ng feeding program sa mga bata na yung pong malnourished po o tawag po doon yung underweight po. Tapos po, yung pong nag-distribute din po kami ng leaflets na mga tungkol po sa anti-criminality. Gaya po ng implementation of yung ordinance po, tsaka po no backrider, nag-distribute din po kami nun. So, more on public information awareness talaga. Pero anong meron kayong effort ngayon with the Department of Education sapagkat yung laban natin sa droga, apwera sa police, alam ko na malaki ang papel na ginagampanan ng DepEd dito, especially sa parte ng partisipasyon ng ating mga kabataan. Opo sir, gaya po ng nabanggit po ng aming Police Community Relation Officer, nagsasagawa po kami ng Drug Abuse Resistance Education. Ito po ay 17 weeks po na programa na kung saan yung DARE officer po namin ay nagkakandak ng lectures. Ang target po natin dito ay grade 5 at grade 6 na estudyante. Sa katunayan po ay napagtapos po namin ang 450 na pupils mula po sa North Central School at San Bartolome Elementary School. At ang next target po namin ay ang San Pablo Nayon Elementary School ngayong darating po na buwan po ng January. Ito po ay tuloy-tuloy na programa at naayon din po ito sa kampanya po ng ating butihing Mayor, Honorable Edna Padilla Sanchez, kung saan dalawa po yung aspeto na sinasagawa namin sa paglaban ng droga. Ito po yung sa supply reduction at sa demand reduction. Ito nga po yung pagsasagawa ng their education, ito po yung sa demand reduction. Pinagbibigay alam sa mga kabataan na ano ang masamang epekto ng droga. At ito po ay ipinapaabot din po nila sa mga kanilang sa mga peers nila, sa kanilang mga magulang, ano yung masamang epekto. At isang kampanya din po namin ay ang supply reduction kung saan dito naman ay ini-implement namin ang search warrants sa illegal na droga. Katunayan po, 9 na po na search warrants ang na-implement namin sa pag-upo ko po mula nung January. At malaki pong epekto sapagkat doon sa 9 na search warrants ay nabawasan po natin at malaki yung epekto. At sa accomplishments po ay meron na po tayong 34 na arrested person pagdating po sa ipinagbabawal po na gamot. Yan po, sir. Salamat. Mabuhay po mga kababayan, lalo na dito sa Santo Tomas at sa Rosario. Lalo-lalo na sa ating mga Rotarians na kasama diyan. Alam nating marami na tayong mga kasamang nanonood diyan sa Rotary Club of Santo Tomas. Malakas na grupo ang mga ito. At ito ay nariritong magkakasama yung mga professionals at saka business persons ng Santo Tomas. Mahusay na kaunay ang mga ito at siguro mabuti ring matap ng ating kapulisan ang potensyal tulong ng ating mga kababayan tungkol dito. Nabanggit ninyo kanina yung tungkol Dr. Jess, yung tungkol doon sa
doon sa island at alam kong ito'y matagal ng pinapalo up niya. Pero kayo pala yung nagsasubmit ng report sa Public Works. Mabait yung district engineer ninyo dito sa tanawan ng Public Works. Siguro pwedeng ngayong mga panahong ito, pwede kayong mag-usap ni DE at siguro pwede tayong mag-follow up kay DE at palagay ko itong timing na ito, itong mga panahong ito, pwedeng magandang timing dahil baka may mga savings sila o kaya naman ay para sa susunod na taon ay maisama sa kanilang programa nang mai-line up. Mas mabuti siguro ang inyong magiging usapan tungkol dito kung personal na makakausap mo si district engineer. Siguro po, idadako po yung ating usapan doon naman sa parte ng pagpapalawak ng kakayahan ng ating kapulisan sapagkat mayroon tayong programa na nauobserbahan natin. Mayroong programa ang Department of Interior and Local Governments na malaki ang maitutulong sa pagpapanatili ng kapayapaan sa barangay at saka sa buong bayan. Kung malakas po ang kanilang kung mapapalakas natin sa mga barangay ang kanilang lupong, ang kanilang barangay tanod, at kung malakas din ang kanilang lupong taga-pamayapa, hindi na marami ang kailangang ibubunton sa police cutter at matatapos sa barangay ang problema. Gayon din, hindi na mapaplad yung munisipyo, yung korte ng mga kaso ng mga petty cases na makakaabala sa mga mas malalaking mas mahahalagang kaso na pwedeng pinapalo up ninyo o hinahandle ng ating korte. So iniisip ko, minumungkahi ko sa inyo na mapalakas sa tulong ng kapulisan. At ito'y dating programa ng NAPOLCOM, ng DILG at ng ating korte, na buhayin natin sa ating mga barangay yung pagpapalakas ng lupong tagapamayapa at saka ang pagpapalakas ng barangay tanod. Ito po'y napakagandang programa po. Ito po yung napakagandang programa ng DILG kung ito po ay maisa sa katuparan. Kaya po isa nga po sa isinasagawa namin yung regular po na barangay dialogue at katunayan po, kaugnay po dyan, magkakaroon po kami ng seminar na isasagawa po pag nakaupo na po yung mga bagong manunungkulan sa barangay ay isang seminar po sa mga investigador po doon sa barangay. Upang yun po ay palalakasin po namin yung investigation sa barangay level at ito po ay magiging katulong po, katuwang po ng pulisya po ng Santo Tomas po. Thank you very much. Sunod po magtatanong ay si President Charlie. Okay, magandang gabi po sa mga nanonood sa malaganap na palatuntunan ito ng APAP Batangas. Ang tanong ko po kay Hepe ay nasa inyo po yung First Philippine Industrial FEIP Park. Okay. So, kayo ba may mga additional na personnel na nakatalaga doon? Kasi ito'y malaking industrial park ito eh. So, meron ho ba tayong mga detachment dyan na dapat iprotektahan natin yung mismong industrial park? Yes sir, meron po tayong Police Assistance Center po na nandun po mismo po sa bungad po, sa gate po mismo ng FPIP. Gayon din po, meron pong itinatayo ngayon doon sa LISP naman po. Yung kung mapapansin po natin, from Calamba po ay una nating mararating yung FPIP. Kasunod po ay yung LISP, yung Light Industrial Science Park, kung saan isang park base din po ng kapulisan po natin ang tinatayo doon upang siguraduhin po yung seguridad po ng mga industrial parks po natin. Magandang gabi po sa inyo lahat at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Alam ho natin na ang ating kapulisan ay malaki ang kakulangan kung ang pag-uusapan ay bilang laban sa bilang ng mga mamamayan at saka sa mga kriminalidad.
So, ang gusto ko nung malaman, nakarating sa aming kaalaman na ang ISO ay na-hand over na sa local government. So, ibig sabihin, mas nadagdagan yung inyong gagawin laban sa insurgency. Although alam natin humina na ito. Ang gusto ko sanang malaman, ano ba yung may nabago ba sa organisasyon at saka sa mga programa aside doon sa mga sinasabi nyo ngayon para labanan ang insurgency at kriminalidad? Una po, bumabati po kami sa lahat ng tagapanood. Sa pangalan po ng aming Provincial Director, Police Senior Superintendent Omega Jair Fidel, Sir Good. Regarding po sa normalization na isinagawa nung nagkaroon po tayo ng signing o turnover po nung November 21 po, kung saan po ang ISO matters po, yung po Internal Security Operation matters, ay turnover po sa PNP. Kumbaga po, binigay na po sa PNP yung trabaho na yon. Ang focus po ngayon ng PNP, kung mapapansin po ninyo, dahil nga po na-normalize na, ang ISO operation po integrated po sa PCR. Kaya nga po nagtitrain po kami, yung aming pong mga public safety company, nag-send po kami ng mga team sa 13 Martires, nag-undergo po ng ISO training integrated po sa PCR. So, meron po tayong tinatawag sa PNP na Task Force Calaba. Yung pong, ito po yung lahat po ng ISO matters sa 3 probinsyang ito, Calamba, Laguna at Batangas, ay under po ng task force na ito. So, katunayan po, ngayon nakaraang araw, galing po sa akin si First Lieutenant Soriano, asking me kung paano ang magiging setting sa mga activities ng CMO ng Philippine Air Force at saka yung aming PCR activities. Kasi po medyo may nakukonfuse ngayon ng mga tao kung paano magre-request. Halimbawa sila ng assistant ng Philippine Air Force, kanino sila dapat pumunta? Are they going to request directly sa Philippine Air Force or are they going to course trooper sa PNP? So, ito po hindi natalakay natin sa nung nakaraan. Kasama ko po si Sir Lobaton nung Joint Provincial Security Coordinating Council kasi outside of the matter naman po ito. So anyway, ito pong pagdating po sa activity ng mga PCR ng police at saka CMO, normal ano pa rin po tayo, process kung ano po yung ginagawa ninyo, i-inform lang din po ang unit ng PNP sa lugar na yon, and then i-inform po yung Task Force Calaba for monitoring of activities. So, yun kaya nga lamang po, yung operation according to our Provincial Director ng Philippine Air Force, nandiyan pa rin naman po sila, hindi pa rin naman po aalis. Hindi ibig sabihin na turnover na sa amin, ay aalis na. Nandiyan na rin po. Kumbaga, nabaliktad lamang na dati po kasi ang PNP ang in support pagdating sa ISO matters. In support po sa IEP. This time, ang support na po ay ibinigay, ang support unit, ang support agency na po ay ang AEP. So kasi nga po ang leading na po na operation unit diyan ay yung ating PNP. At any rate po yung community relations natin ng both organization are still normal pa rin po. Yung pa rin po yung gagawin. I-inform lang po natin yung local unit na nandoon na may jurisdiction. Mas maganda nga po, sabi ko nga po kay First Lieutenant Soriano, mas maganda, joint na lang tayo, pareho lang naman yun. At any rate, yung report naman natin, makakarating din naman yan sa Task Force Calaba. Yun po yun. Thank you po. Reaction, ano? Magandang hapon sa ating tagapakinig. Totoo po yun na meron tayong tinatawag na normalization process sa provinces ng Cavite, Laguna, and Batangas. At base sa proseso na ito, yung internal security operations sa probinsya ng sa mga probinsya ng Batangas, Cavite, and Laguna ay na-turn over na po natin sa Philippine National Police at base dito ay nakapagbuo ng joint Task Force Calaba
Joint Task Force Calaba. Ang Calaba ay ito yung acronym ng Cavite, Laguna, and Batangas. At ang chief ng Joint Task Force Calaba ay ang ating Police Regional Provincial Office, Regional Director ng Police Regional Office ng Region 4A. At ang kanyang deputy ay ang Assistant Division Commander ng 2nd Infantry Division at may co-deputy siya sa side ng Philippine National Police. So, base dito, lahat ng mga undertakings natin pagdating sa internal security operations ay joint effort ito ng AFP at saka PNP. Kaya nga lang, ang lead agency po ay ang PNP. Marami ho ang nagtatanong sa ating mga local chief executives, yung ating mga mayor nagtatanong tungkol dito at ina-explain din natin sa kanila. So itong aking explanation din para din sa consumptions ng ating mga viewers natin ngayon, baka ma-confuse sila. Kasi ang kanilang mga haka-haka, baka kayo umalis na o paano. Hindi po, ang responsibility lang po ng internal security operations ay inassume na po ng ating Philippine National Police dito sa mga probinsya ng Cavite, Laguna, and Batangas. Pero ang inyong armed forces po, specifically yung 740 Combat Group at saka 730 Combat Group ay nanatiling nariyan para kaagapay ng Philippine National Police dahil sa mga issue katulad ng sinabi ni Colonel Villarreal na paano na ngayon ang PNP na kulang nga sila sa kanilang pwersa na idagdag pa sa kanila ang trabaho na ito. So nariyan pa rin ang inyong armed forces, ang inyong Philippine Air Force, yung 730 Combat Group at saka 740 Combat Group ay nanatili sa Batangas at Cavite. Pero actually yung concern na yan is pinag-usapan na rin yan sa taas sa National Security Council nung courtesy call kami roon. And ang Philippine National Police is sumiti na sila ng kanilang mga requirements kung anong kinakailangan nila para tugunan yung kanilang bagong responsibilidad. Pero tama yung nabanggit, Cesar, baka pwede natin paliwanag sa ating mga nakikinig ngayon para maintindihan nila anong dahilan bakit pinag-turn over yung responsibility sa Philippine National Police. Ano yung mga nangyari para lang sa impormasyon ng mga nanonood sa atin, kasi magtatanong sila bakit sa Batangas na-turn over na natin yung responsibilidad ng ISO sa PNP, bakit sa ibang lugar hindi pa. So para lang maintindihan nila, Cesar. Isang attempt ito, sir, para ang mangunguna sa state of affair ng isang local government unit ay yung civil authority natin. Pero doon sa campaign natin, mayroon bang pagbabago? Kasi ang pagkakaintindi ko dito, kaya ito is inilipat na sa PNP dahil doon sa monitoring natin ng presensya ng NPA dito sa Batangas, wala na. So, kung wala ng NPA, so pwede na hawakan ng Philippine National Police at tayo is supporting role na tayo sa AFP. Yung sa ibang mga lalawigan naman, kaya hindi pa may turnover kasi mayroon pa mga sightings, marami pa mga sightings ng new people. Yan ba yung sitwasyon dito sa Batangas? Opo, sir. Kasi kinaklasify po natin ang level ng insurgency sa mga probinsya na ito as under the law and order category. So yung law and order category kasi merong definitions din yan, may mga parameters, may definitions diyan ang na ibinibigay base doon sa Joint Letter Directive number 3-2013. At kung sa plain na language, ito yung sinasabi na irrelevant insignificant ang level ng insurgents natin dito sa Batangas. In fact, halos lahat ng kanilang lahat ng kanilang mga ginagawa ngayon ay walang tumugma doon sa political cause na kanilang dinadala. Kundi puro mga forma ng mga criminality,
So dito natin ngayon base sa estado ngayon ng o sa level ng ating insurgents sa mga probinsya ng Cavite, Laguna, and Batangas, ito nga kinaklasify na ang level ng insurgents dito na nasa law and order category na. So dapat dito ang mamuno na dito, sir, ay ang Philippine National Police. Pero isang napakaganda para sa armed forces, sa amin, sa aking point of view, isang napakagandang ideya ito na nangyari sa amin dahil kumbaga dito natin pinagsanib yung capability ng police at saka AFP. Sa ibang banda kasi may limitation ng AFP, sa ibang banda din may limitation yung PNP. Ngayon pinagsanib na natin dahil although ang lead agency natin ay Philippine National Police, pero nandoon nakatandim sa kanya, nakasupport sa kanya yung Armed Forces of the Philippines. Pero valid yung tanong kanina ni Sir tungkol doon sa struktura ng Philippine National Police. Kasi kung ito ay na-turn over na sa Philippine National Police, ang posibilidad na mag-pull out ang AFP dito ay malaki kasi pwede kayong bigyan ng bagong area of responsibility. Ngayon kung dumating yung pagkakataon na kayo ipo-pull out kayo sa Batangas, dapat yung Philippine National Police is naka-ready na rin kayo dahil ang problema baka yung mga armed group ng NPA bumalik ulit sa Batangas, magiging malaking problema. Kaya bago dumating yun ay dapat yung ating Philippine National Police ay nakahanda na rin sila sa tamang struktura kung paano yung address itong bagong problema na ito. Di ba? Yes, Cesar. Oh, sir. Pero gusto kong linawin sa ating mga manunood na sa kasalukuyan, ang ating pinag-uusapan ay yung mga lalawigan pa lang, sir, ng Cavite, Laguna at saka Batangas, sir. Siguro ang may magandang makasagot dito ay yung Philippine National Police pagdating sa porma ng forces nila at before nangyari kasi itong handover na ito, may mga preparations na kami ng Philippine National Police, hindi lang sa level namin dito sa probinsya, kundi pati sa regional level actually. So nag-uusap-usap dito yung regional director ng Region 4A, PNP, at saka yung ating commander ng Southern Luzon Command sa kung ano ang magiging porma, latag ng ating forces. Especially yung sa PNP dahil nga sila na ang lead agency. So ito ay nakikita ko sa ibang banda na wala din naman tayong worry kung tayo ay kung tayo ba'y sa ating na masisingitan tayo kasi beforehand before the turnover ay meron ng mga na-in-place na natin ng mga sit-up so that ma-ensure lang natin na hindi tayo masisingitan. Okay. So, Ding, ikaw naman is nakaupo ka doon sa Regional Development Council at alam ko na kasama nyo doon yung Regional Director ng Philippine National Police. Baka magdedicate tayo ng isang episode para dito mailatag para mahalaga na ito maintindihan ito ng ating mga kabayan para alam nila kung anong papel ang gagampanan nila sa bagong environment ng internal security operations dito sa lalawigan ng Batangas. At siguro sa parte ko naman is ako nang bahala na invite sa AFP para madala natin sila dito at pag-usapan natin sa level nila yung mga pagbabagong dito sa ating lugar. So ang sunod na magtatanong ay si Mar Amparo, ang Vice President ng Rotary Club ng Batangas Chamber of Commerce and Industry. Maraming salamat, Colonel. Na-promote na ba, Colonel? Maraming salamat sa iyo. At saka sa lahat ng mga nanonood ng APAP Batangas, sana may pagbigay na naman kami ng mumunting kaalaman sa inyo. Ang akin lang po napapansin dito sa ating mga opisyalis ay meron pang konting kalituhan lang naman konti. May ugnayan sila.
ay itong ating kapulisan dito sa Santo Tomas, Santo Tomas PNP. Ang nadinig ko kanina, meron sila ng 30 barangays at bawat isang barangay isang pulis. Ay ilan po ba ang pulis ng Santo Tomas? At ito pong clearing operation of vendor at saka mga obstruction ay dapat po siguro wag naman nating mamasamain, mabantayan. Kasi napapansin ko po kung dito sa ating bayan ng Santo Tomas, kung 30 po na nasa barangay, kung 5 po ang pulis ng Santo Tomas, mga opisyal pa ang mga 10 siguro, ay wala nang masyadong mapupuntahan yung ibang mga kulang, kumbaga sa madaling sabi. At ito namang operation ng obstruction ay dapat bantayan din at huwag naman maghinlakit sa akin yung mga nag-obstruction dahil ito'y araw-araw ko minsan nakikita ko dun sa Quezon City, sa Cloverleaf, na araw-araw umiisod dito ng isang dangkal Ay di pag ito hindi nabantayan, naroon na ulit. Balik na ulit sa dati. At dito naman sa ating mga women's desk, wala ba silang alalay na galing sa barangay? Kasi kung minsan yung mga akusado, yung nag-aakusa, at saka yung inaakusahan, nagkakaroon ng sinusuntok na lang o sinasabunutan, wala naman naawat kundi lalaking pulis. Ay kung meron tayong mga katulong sa barangay na magdadala kung ano yung mga karapatan nila na maipapayo o magpapayo para kung merong remulyon o kaguluhan ay hindi na yung aawat sa babae ay yung lalaki, di kay sasapuin sa tiyan at para huwag makapagsabunot o makapanuntok. Ay siyempre pagpalag nito ay di kung ano na mahahawakan natin. Kaya dapat din natin pag-isipan. Kung aking suggestion nga sana kung sa isang headquarters ng pulis, kung nakaseparate yung akusado at nakaseparate, may pagitan silang stilmating at yun naman nasa women's desk nandito sa harapan nilang pareho, ay may iwasan yung gulo. Pwede kaya yun sa magawa ng ating mga PNP? Sir, ang una ko pong sasagutin ay yung bilang po ng kapulisan po ng Santo Tomas. Sa ngayon po ay meron po tayong 79 na pulis po sa bayan po ng Santo Tomas. At yung 30 po na pulis sa barangay ay hindi po naman po ibig sabihin na sila po ay naka-duty na po sa barangay. Ang ginawa po namin doon ay sila yung focal person. Ang contact number po nila ay available po sa barangay. Kung mapapansin po natin, kung pupuntahan po natin ang bawat barangay ng Santo Tomas, makikita po natin yung tarpaulin po doon, nakalagay doon yung pangalan ng pulis, yung kanyang pong picture, yung kanyang contact number ng police station. So anytime po na may problema ang barangay, siya po yung una pong pinagsasanggunian ng barangay. Tapos yung pulis sa barangay naman po natin ay kung hindi po kaya sa level niya, ay paparating po dito sa ating police station at tayo po ang aaksyon. At doon po naman sa clearing operation na sinasagawa po natin ngayon sa kahabaan ng Maharlika Highway, totoo po na sinusustain po natin ito sapagkat napakahirap naman po na inumpisahan natin at hindi natin ito itutuloy. Lalabas po na ningas kugun lamang yung ating isinagawa hanggang umpisa lang. Kaya reputasyon rin po ng Santo Tomas PNP yung naka-ano po rito sapagkat yung programa ng pagsasagawa nito ay kami po talaga ang nag-initiate. Sapagkat nakita na namin yung problema sa trapiko at hindi na po namin na inantay pa na ang local government unit pa ang magsagawa nito. So nakipag-ugnayan kami sa DPWH, ano ba yung pwede naming i-implement? Ano bang department out there? So binigyan po kami ng authority at yung autoridad na po yun ay yun po ang naging dahilan kung bakit nandito po yung clearing operation po ngayon. Then sa part po nung sa women's po,
Meron pong counterpart yung ating pong women's WCPD PNP personnel doon po sa barangay. So meron po silang yun po, kaya nga po yung ugnayan po namin sa barangay ay patuloy sapagkat pinapaalam din po sa kanila anong po ang dapat nilang gawin kapag ito ay nagkaroon ng problema particular doon sa babae at lalaki. Anong pwedeng gawin ng arresting. Usually po kasi ang nagdadala na po sa amin sa himpilan ng pulisya ay yung taga-barangay. So yung arrested person ay dinadala na po nila doon at doon na lang po namin pinaprocess kung ito po ay kailangan na pong sampahan ng criminal case o hindi. So yun po, may counterpart po sa barangay po. Well, sa mga announcement natin galing sa Air Education Training Command, meron ba? Bali sir, magandang gabi po muna sa inyong lahat. Sa lahat ng nanonood ng APAP Batangas at sa mga kasundaluhan na nakasign po dyan sa Air Education Training Command. Bali sir, ang activities lang sir namin, bali yung nasa SM na mga relief goods sir, dinala namin sa airbase. Tatlong 10-wheeler sir yung hinakot. At ito sir ay probably next week kung mayroon sir yung truck na magdadala mismo dun sa sir, sa Bisaya sir. At magtatanong lang sir ako regarding do sa women's desk sir sa Santo Tomas sir. Tanong ko lang sir yung po bang counterpart na sinasabi ninyo na magagaling sa barangay. Ano sir? Kasi sir meron tayo mga barangay na binubuo sir ng mga puro kalalakihan lang yung miyembro ng barangay council. So pag ganun ba sir may separate na grupo kayo na binubuo para magiging kasama doon sa women's desk sir. At ang isa pa sir ay meron ba sir kayong ginawang training or ano ba sir yung kaalaman ng inyong mga counterpart na civilian natin sa barangay pagdating sa pag-handle doon sa mga case na idudulog sir sa inyo? Bali sir, yung counterpart po namin, nung nagdaan po, nagtayo nga po kami ng Barangay Council for the Protection of Children. Karamihan po sa na-nominate nila, ayun po ay isang organization, ay mga lalaki. Ngayon po, next year po, sa January, pag nag-start po kami, talagang i-implement po namin na magkaroon ng women's desk din ang bawat barangay. Bukod po sa Barangay Council for the Protection of Children. Yung Barangay Council for the Protection of Children, dahil na po sa suporta ng LGU at ng MSWD, nung nagdaan po ay nagkaroon ng series of training. First training po nga namin 3 days dito sa Rosario, ginanap po. Tapos nagkaroon din po kami sa La Virginia, nagkaroon din po dyan, tinrain po din yung mga members na yan. At hopefully naman po, kapag nagbuo uli kami, inactivate uli namin at nadagdagan yung kasi yung ibang barangay na naging inactive yung kanilang ganun, magkakaroon po uli ng series of training po para sa kanila para mas maintindihan at mas maging effective at efficient ang pagtatrabaho ng mga counterpart namin sa barangay. Thank you very much. Marifel, meron ka bang tanong sa ating mga kapatid sa Philippine National Police? Isang magandang araw po sa lahat ng ating mga taga-subaybay ng APAP Batangas. Ang aking pong katanungan ay para rin po dun sa ating taga-women's desk po. So, ano po yung kung meron po kayong mga program na ongoing na isinasagawa, kasi yung nabanggit po natin is yung parang naka-program po natin for next year. Pero ang gusto ko po sana is yung program na meron kayo ngayon para ma-empower po yung ating mga women. Sa ngayon po, nitong ang MSWD po, ang partner po namin, yung advocacy po para din po sa mga bata against child abuses. Yan po yung isa din sa isa sa amin din na focus para po maiwasan, kasi napapansin namin na marami ring bata yung nagiging biktima ng child abuse dahil sa pagiging ignorante noong mga kabataan, hindi nila naaalaman na ang child abuse ay bawal. Kaya po isa-isa namin na
ini-inform ang mga bata na iyon ay hindi dapat mangyari sa kanila. Okay, thank you very much. Jess, meron kang mga dagdag na tanong or wala na? Dito naman po kay ma'am, kanina nga ho't napag-usapan natin na ang pwesto nyo ay isa sa pinakamahalaga. Sa inyo naman pong parte, ano ho yung inyong mga nakaplano bilang doon sa pagpapalakas naman ng ugnayan sa barangay? Bali po, next year po, kagaya po ng sinabi ng aming Chief of Police, lahat po ng investigador ay magkakameroon po kami ng training para malaman nila kung paano po ang tamang pagbablatter po. Madudugtungan ko lang pala, no? Yung Batangas Police Provincial Office pala ay magkakandak sila ng training na ang kanilang mga estudyante ay Air Force at saka Army, yung law enforcement first responders training. So ito ay gaganapin magsimula sa Lunes dito sa aming headquarters. Ito ay isa sa mga capability building effort ito ng PNP at saka AFP. Bago nag-assume ang Joint Task Force Calaba, ay may mga may mga capability training na ginagawa yung AFP at saka PNP. So ito ay karugtong lang ito. Actually tapos na yung mga ating yung ating mga preparations doon, but ito ay tinutuloy-tuloy pa rin natin so that lahat ng ating mga forces na involved dito hanggang sa pinaka lowest rank natin ay makakadaan sa sa mga training na ito. Okay, mga kaibigan, tayo po ay magpapaalam na siguro sa ating palatuntunan. So punta na tayo sa ating mga reports. Wala na, tapos na yung tungkol doon sa relief operations natin. Sa 740th Combat Group tungkol sa SIMO, sino mag-report? Ikaw na, Cesar, or si Marifel? Sige. Isang magandang araw pong muli sa ating mga tagapanood. Narito po ang mga CMO activities na isinagawa ng 740th Combat Group nitong nakaraang linggo po. Nitong 25 November 2013, 5 personnel po ng aming grupo sa pangunguna po ni First Lieutenant Alan Soriano ang nagkandak po ng courtesy call sa PCR BPPO at Provincial DILG sa Batangas City, Batangas. At sa pangunguna pa rin po ni First Lieutenant Soriano, nagkaroon din po sila ng coordination sa ABS-CBN Southern Tagalog Station patungkol po sa relief activity na isinasagawa sa Batangas City, Batangas. Noong naman pong 26 November 2013, 7 personnel po mula sa 744th Combat Squadron sa pangunguna po ni Second Lieutenant Guerra, Philippine Air Force, ang nagkandak po sila ng CMO patrolling sa Sitio Liangan at Sitio Buslot, Barangay San Isidro, Sitio Kalumpit, Barangay Nasi, Rosario, Batangas, at face-to-face dialogue sa Barangay Chairman ng Barangay Nasi na si Chairman Emerson Tapay at sa mga local populace po ng nasabing sitio. Pareho rin pong araw ay nagkaroon naman din po ang 742nd Combat Squadron sa pangunguna ni First Lieutenant Gonzales, Philippine Air Force, nang umattend po sila ng Human Rights Lecture na sa pangunguna po ni Lieutenant Colonel Perez, Philippine Air Force, ng Assistant Human Rights Officer ng Philippine Air Force, na ginanap po sa headquarters ng 742nd sa Barangay Santa Rita, Carasada, Batangas City, Batangas. Sa pareho rin pong araw, November 26, 4 na personnel po mula sa 740th Combat Group sa pangunguna ni Sergeant Villanueva ang nagkandak ng medical treatment activity at transportation assistance sa mga pasyente po natin mula sa Barangay Catmon, San Juan, Batangas at mula po sa Barangay San Marcelino, Taysan, Batangas para sa kanilang medical check-up sa Jose R. Reyes Memorial Medical Center sa Tayuman, Manila.
Noong naman pong 28 November 2013, 4 na personnel sa pangunguna po ni First Lieutenant Gonzales ang nag-attend ng CPOC meeting sa Mayor's Office ng Batangas City, Batangas. Noong naman pong 29 November, 10 personnel po ng 742nd sa pangunguna po ni Master Sergeant Berber, Philippine Air Force, ang sumali po sa 11th Monthly Coastal Cleanup of FGPC sa coastline po ng Barangay Santa Rita, Aplaya, Batangas City. 3 personnel po ng 740th Combat Group sa pangunguna ni Sergeant Salvacion ang nag-provide din po ng transportation assistance and medical treatment activity sa mga pasyente po natin mula sa Barangay Malabanan, Balete, Batangas at Barangay San Marcelino, Taysan, Batangas, muli po para sa kanilang medical check-up sa RMMC sa Tayuman, Manila. Ngayon naman po ay meron po tayong ongoing activity na isinasagawa po natin, ang isang symposium sa Boot National High School sa Barangay Boot, Tanawan City, Batangas at Joseph Marielo Institute, Poblacion, San Juan, Batangas sa pangunguna po ng aming CMO officer na si First Lieutenant Alan C. Soriano. Yun lang po. Salamat po. Thank you. Announcement galing kay mamaya na papunta. Si sa Chamber of Commerce, meron ba bang announcement, Mar? Wala na? Okay. So Vice President kasi yan. Si Jess galing sa Batangas Egg Producer, meron kang announcement? Kahapon po ay nagkaroon ng IFC meeting with Comcard at Netherlands tungkol ho doon sa mga finance ng gusto nilang pasuking bigyan ng tulong ang mga egg raisers at hog raisers dito sa Batangas Province. Then nagkaroon din po kami ng outreach program sa Tagaytay ng aming grupo, ang Batangas Egg Producers. At ang National Egg Board naman po ay lumipad ng Davao para sa outreach program naman ng National Egg Board. Yun lamang po. Sa ating Group Commander ng 740th Combat Group kay Major Cesar Lobaton. Gusto ko pong ipaalam sa lahat ng ating mga viewers ngayon na yung Southern Luzon Command sa pamamagitan ng kanyang mga subordinate units na katulad ng 730 Combat Group at saka 740 Combat Group ay patuloy na tumatanggap ng mga items para sa ating mga kababayan na sinalanta ng mga bagyo. Yung mga donors po natin nung nakaraan, ang inyong mga items po ay atin nang na-forward sa Southern Luzon Command para ma-forward din po nila sa mga lugar kung saan matindi ang epekto ng nakaraang bagyong Yolanda. Pero sa kasalukuyan ay patuloy pa rin po kaming tumatanggap sa inyong mga donasyon kung meron pa po kayong ipapadala. Kahapon, yung ating Philippine Daily Inquirer ay nakapagbigay ng isang truckload. Ito naman ay para sa Bulalakaw, Mindoro. Pinasilitate po ito ng 4th Infantry Battalion sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Gallinero, yung battalion commander ng 4th IB na nakatalaga sa Mindoro. At ang nag-transport lang nito ay yung 740 Combat Group. So kung meron man kayong mga gusto pang ipaabot, kay maliit o malaking items man yan, kakaunti or marami pala, pwede nyo pong ipaabot sa amin at kami na pong nagko-consolidate yan bago namin dadalhin sa Southern Luzon Command at bago ma-forward sa ating mga magiging recipients. Gusto ko rin pong ipabot sa ating mga viewers na ang Southern Luzon Command ay magsasagawa ng disaster response capability demonstration sa bayan ng Balete ngayong ika-12 ng Disyembre. Ito ay joint effort ito ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council ng Batangas. Bago gaganapin itong demonstration, capability demonstration na ito ay meron muna tayong mga tabletop exercises na gagawin na mag-uumpisa sa December 9 hanggang December 11.
ito po ay gaganapin dito sa Provincial Capitol ng Batangas. Dahil joint effort ito ng Southern Luzon Command at saka ng Provincial DRRMC natin. Ito po ay may mga series of scenario during the capability demonstration na kung saan yung ating mga responders ay magre-responde sila from one event to the other event of disasters. Kaya tinatawagan namin yung mga interested parties, lalo na yung mga first responders, na sumali sa drill na ito. At ang drill na ito ay sadyang gagawin para sa pagiging kahandaan natin sa mga darating na mga disasters. Thank you very much, Major Lobaton, at kasama namin kay Colonel Arnel Villarreal. Bago na sirang commander natin sa Air Education Training Command, si Major General Raul Di Matatak. Yan po ay taga-Lipa, taga-Batangas, at yan po ay pinagmamalaki ng ating pong sadatang lakas ng Pilipinas. Isa po sa mga respetado at pinagmamalaki at iginagalang ng ating mga kasamaan dito sa Batangas, especially ng Rotary Club of Lipa South. Magandang gabi pong muli sa inyong lahat. Nais kong pasalamatan ang mga taga-subaybay natin na nanonood ngayong gabi. Tulad nga na sinabi ni Colonel Jerry Zamudio, yung aming bagong commander, nais ko ring batiin siyempre, Major General Raul Gabriel L. Di Matatak. Siya po ay sumusuporta sa magandang layunin ng APAP Batangas. Sa aming mga napag-usapan, nakita ko sa kanyang adhikain na naandito. Tuloy-tuloy niya susuportahan tayo. Ayun lang ho, at magandang gabi muli sa inyong lahat. Si Sir, kahit hindi niya na-assign sa civil military operation, pero yung kanyang ginagawa, especially aming group commander sa 550, nakita ko na yung bayanihan doon eh. And si Sir, kilala din siya sa Cebu nung siya ay maging wing commander ng 560 Airbase Wing na naka-base po yan sa Mactan. Yung stakeholder engagement, yung winning the peace ay napaka-active po dyan sa lugar na yan nung maging commander po si Major General Raul Di Matatak. Si Charlie? Okay, maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood at sumusubaybay sa aming malaganap na palatuntunan ito. At gusto ko rin po magpasalamat sa aming mga kasama, especially sa Air Force, sa PNP, no? At nagpapasalamat din ako sa bagong commander natin dito sa AATC, no? Si Major General Dong. Isa po siyang Rotarian, ano? Member po siya ng Rotary Club of Lipa South. Katulad din po ni Colonel Villarreal at si Colonel Zamudio. At ang aming po mga plano ay lalong lumaki, lalo na't nung dumating sila sa Rotary Club of Lipa South. At nung last Thursday na meeting namin ay nailatag po yung mga plano para sa community. At ang Rotary Club of Lipa South po ay mga nakaraang linggo ay maraming aktibidades. Kami po ay nagpunta ng Tagbilaran, Bohol, at kami po ay nagbigay ng financial support doon sa isang bayan sa Bohol, yung Sagbayan. Kasama ko po sa Bohol ay si Past President Ding Andal, yung aming President-elect si Jane Murillo, at yung President nominee namin si Evo Beltran. At doon po ay kasama namin ang Rotary Club of Tagbilaran, at kami po ay nagpunta doon sa area, sa site ng magnitude 7.2 earthquake, at nakita po namin ang pangangailangan doon ng mga tao. At meron din pong drive ngayon ang Rotary Club of Lipa South para naman po sa mga victims ng Yolanda. Actually, ito pong itong SM Lipa ay nagbigay po sa amin sa tulong po ng Philippine Air Force ay nagbigay sa amin ng
almost tatlong truckload ng relief goods, ano, at ito po ay lahat ay narito po sa gym ng Fernando Air Base, at ito po ay aming iniipon pa at ipadadala po namin sa Visaya. At ito ang Rotary Club of Lipa South po ay meron pong therapy center. Kayo po ay inaanyayahan namin, ano, na kung nangangailangan po kayo ng therapist, kami po ay meron sa Rotary Club of Lipa South Therapy Center sa Barangay Sona, sa Sabang, Lipa City. Ano po? At ang aming pong schedule ng aming therapist ay every Tuesday, Wednesday, and Thursday. 8 to 5 po yun ng hapon. At ang report po ng Philippine National Police Provincial Office, si Inspector Dwight Fonte. Maraming salamat po, Sir Jerry. Una, binabati ko muna si Police Inspector Alberto Fabregas for being awarded as National Awardee sa Drug Awareness and Reduction Education. Nag-iisa po siya dito sa Region 4. And then, noong nakarampung linggo, meron po tayong mga aktibidades katulad po ng Joint Provincial Security Coordinating Council, kung saan po kasama natin ang ating mga opisyalis din po galing sa Philippine Air Force. Nagkaroon po tayo ng turnover of 49 low-powered and high-powered firearms as product po ng ating Joint Police Operation and AFP Operation po sa nakaraang barangay elections. And then, noong Friday po, nagkaroon po tayo ng Barangay Peace Action Keeping Team Seminar. In-enhance po natin sila para malaman po nila at maintindihan kung ano talaga yung mga function nila. Sa mga manonood naman po, patuloy po kayong manood nitong app. Dito po ninyo lagi ang aming mga programa, mapapanood, malalaman. At meron din po kaming programa sa 95.9 FM, kung saan po nag-guest din po doon natin mga iba't ibang chief of police. Meron din po kaming column sa mga newspaper tulad po ng front page kung gusto nyo pong ma-update sa anong mga aktibidades na ginagawa ng ating Batangas Police Provincial Office. Sa pangalan po ng aming Provincial Director, Police Senior Superintendent Omega Jerry Jocares Fidel, ang buong kapulisan po ng Batangas ay nagpapasalamat sa Up Batangas sa patuloy na pagtulong sa amin upang ma-inform ang ating mga mamamayan dito sa buong Batangas at may parating sa kanila ang aming mga programa, hindi lamang sa pangkapayapaan, ganoon na rin kung paano kami makatutulong upang mapaunlad ang kanilang kabuhayan. Thank you very much, June. Si Chief Inspector Fabregas ay kasama ko po yan na awardees doon po sa Dangerous Drugs Board last week. Kasama rin tayo doon sa awardee. Ding, pakita nga natin yun. Andun, yun ang aking... actually, si Fabregas, nag-iisa lang siyang police na awardee. At ang inyo pong lingkod ay isa rin po sa mga awardee. Ito ho yun, yung plaque of recognition. Di ba? So, karamihan po doon mga organizations ang awardees. So, pasalamatan natin din yung 740th Combat Group for recognizing the APAP Batangas. Yan. Thank you very much, Major Cesar Lubaton. So, Ding, pasalamatan natin yung ating mga sponsors. Salamat dito sa Blue Sapphire na palaging okay na kami ay makipag-up Batangas dito sa kanilang hall at libre. At salamat. Dito po sa Blue Sapphire ay pwede tayong magkaroon ng ating mga weddings, debuts, birthdays, baptismal parties, conferences at marami pang mga ibang functions dito. Salamat din po sa Sampaguita Mart na matatagpuan diyan sa may Malwar Street, sa may Rizal Street, sa tabi po ng palengke. Mayroon silang mga loto, maraming murang school supplies, office supplies at groceries, kape, paminta at iba't ibang butil pa. Ako po'y nagpapasalamat dito sa ating mga panauhin, kay PO3 Maricel, kay PO1 Cheryl, at siyempre po sa ating masipag at may pagmamalaking hepe ng Santo Tomas, si Police Superintendent Bernard Dasugo. Maraming salamat sa inyong pagpapaunlak. At siyempre, kay June
na taga rito sa atin sa Lipa bilang tagapag-ugnay sa ating mga kwerpo ng pulisya dito sa atin sa Batangas. Salamat po kay PD Jaire. Salamat sa inyong sa inyong patuloy na papadala ng ating mga punong pulis. At welcome na malugod po nating wini-welcome dito sa atin ang ating kaibigan matagal na kasama si Major General Dong Dimatatak at hulog ka ng langit sa pagiging Commanding General ng ating Air Education Training Command upang maihawa mo ang kaisipan na lagi nating napapagtalakayan, sinubukan at nagamit na pakinabangan, pinuri at winelcome ng mga Rotarians, ng mga non-government organizations at ng mga civilian government diyan sa Cebu. Welcome po sa amin bilang Rotarian ng Rotary Club of Lipa South at bilang Lipeño, isang Batanggenyong may pagmamalaki natin. Welcome, General Dong Dimatatak. Thank you very much, Ding. Palakpakan po natin si Ding sa programa naming APAP Batangas. So, sa lahat po ng mga naging kasama po namin ngayon sa ating palatuntunan, maraming salamat sa inyong pagpaunlak at naway huwag kayong magsawa sa inyong pagbibigay ng tulong. But of course, bago tayo magpaalam, yung parting statement ng ating pinaka-guest po ngayon, walang iba kundi si Superintendent Bernard Dasugo. Maraming salamat po sa pag-anyaya po sa amin sa programa po ang APAP Batangas. Una po ay pinapasalamatan po namin ang aming butihing mayor, ang Honorable Edna Padilla Sanchez, sa kanyang pong walang sawang pagsuporta po sa Santo Tomas PNP. Gawin din po ang aming pagbati po sa kanya sa darating niya pong kaarawan ngayong December 3 po. Happy birthday po sa aming butihing mayor. At paalala po sa mga kababayan po namin sa Santo Tomas, gayon din po sa mga karatig bayan, na kapag po natapos na po yung pag-imprenta po ng signages po ng Municipal Ordinance 2013-006, ito po ay mahigpit po na ipagbabawal po ang pagkakaroon po ng backride sa mga motorsiklo sa lahat po ng lansangan na nasasakupan po ng Santo Tomas.